your energy. Kung ikaw ang taong na-watch ang video na to, naniniwala ako na hindi ito aksidente. Sa dami ng content na pwede mong makita ngayon, dito ka dinala ng timing na kailangan mong marinig ang mensaheng ito. Huminga ka muna ng malalim, i-relax mo ang balikat mo, hayaan mong kumalma ang isip mo kahit ilang segundo lang. Cancer, Sun, Moon at Rising, nararamdaman ko ang bigat ng energy ninyo ngayong linggo. Hindi ito energy ng taong mahina. Ito ay energy ng taong matagal nang lumalaban ng tahimik. Bago tayo magsimula, mag-grounding muna tayo. Divine Creator of Unconditional Love, tawagin natin ang ating mga angel guides, spirit guides, ating mga guardian angels na nagmamahal lamang sa atin at sa ating highest good. Humihingi tayo ng malinaw na guidance, wisdom, protection at discernment para sa collective reading na ito. Naway ang bawat mensaheng marinig ay magsilbing liwanag, pag-asa at gabay para sa tamang desisyon. Salamat sa inyong banal na presensya. Amen. At isang paalala lamang, hindi ako kailanman ang unang nagme-message sa kahit sino para mag-offer ng personal reading. Kung may account na gumagamit ng pangalan o larawan ko at unang nag-chat sa inyo, malaking possibility na poser yan. Mag-ingat tayo sa mga scam at ang official information ko ay nasa description at pinned comment lamang. Isa pang paalala, ang tarot ay spiritual tool para sa guidance at self-reflection. Hindi ito kapalit ng medical, legal, financial o professional advice. Hindi rin ito nagsasabi ng eksaktong mangyayari sa bawat tao, collective reading ito. Kunin lamang ang bahagi na nagre-resonate sa iyong sitwasyon at iwan ang hindi para sa iyo. Hindi lahat ng cancer ay pare-pareho ng pinagdadaanan. At para naman sa mga hindi naniniwala sa tarot, welcome pa rin kayo rito. Hindi ko hinihiling na paniwalaan ninyo ang bawat salita. Ang hinihiling ko lamang ay makinig ng may bukas na isip. Minsan, ang mensahe ay hindi tungkol sa panghuhula. Minsan, ito ay paalala para mas makilala natin ang ating sarili, emosyon at mga pagpili sa buhay. Ngayon, bago ko basahin ang kabuuang energy, gusto ko munang sabihin center energy ng linggong ito ay the Emperor. Hindi ko pa ito ma-explain ng buo dahil unti-unti natin siyang bubuksan habang lumalalim ang reading. Cancer, may mga cancer dito na ilang gabi nang kulang ang tulog, hindi dahil busy lang, kundi dahil kahit nakapikit ka, hindi tumitigil ang isip mo. Paulit-ulit mong iniisip, tama pa ba itong ginagawa ko? Hanggang kailan ko kakayanin? Ako lang ba ang nagdadala ng lahat? Napakalakas ng energy ng responsibility dito. Hindi ito simpleng pagod, ito yung pagod na kahit nakaupo ka, parang gusto mo nang umiyak. Parang ang dami mong iniisip pero wala kang mapagsabihan. May cancer dito na kapag tinatanong kung kamusta ka, automatic ang sagot mo, okay lang. Pero ang totoo, hindi ka okay. Sanay ka lang magpanggap na kaya mo pa. Napakalakas din ng message para sa mga cancer na laging inuuna ang ibang tao bago ang sarili nila. Para kang kandilang unti-unting nauubos para lang may liwanag ang iba. Pero sino ang nagbibigay ng ilaw sa'yo? Cancer, may mga nakukuha akong energy ng mga solo parent o kaya naman pakiramdam mo ay parang solo parent ka na rin. Hindi man literal na wala ang partner mo, pero parang ikaw ang gumagawa ng halos lahat. Ikaw ang nag-iisip ng budget, ikaw ang nag-aalaga ng mga anak, ikaw ang naglilinis, ikaw ang nag-aasikaso ng bahay, ikaw ang naghahanap ng paraan kapag kapos ang pera, habang ang ibang tao sa paligid mo ay parang hindi nakikita ang bigat na pasan mo. Kung ikaw to, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka mahina, napagod ka lang. At may malaking pagkakaiba ang dalawang yan. May cancer din akong nakikitang may partner pero parang mag-isa pa rin sa laban. Alam mo yung pakiramdam na may kasama ka pero emotionally mag-isa ka? Hindi mo nararamdaman ang suporta. Hindi mo maramdaman ang partner. At minsan naisip mo, ganito na lang ba ako habang buhay? Kung may partner kang halos walang ambag, hindi lang sa pera kundi pati responsibility, communication ang unang kailangan.
Hindi silent treatment ha, hindi hulaan ng isip, hindi rin puro pagtitiis. Pag-usapan ninyo dahil walang relasyon ang gumaganda kung iisang tao lang ang kumikilos. At kung paulit-ulit mong sinusubukang makipag-usap ng maayos ngunit walang pagbabago, darating ang panahon na kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Ito ba talaga ang relasyon na nagbibigay ng kapayapaan? O relasyon na araw-araw kang inuubos? Hindi kita hinihikayat na makipaghiwalay. Ang hinihikayat ko ay maging tapat ka sa sarili mong nararamdaman. May cancer din dito na sobrang martir. Alam mong pagod ka na. Alam mong unfair na, pero natatakot kang mawala ang taong mahal mo. Minsan, mas pinipili mong masaktan kaysa maiwan. Pero tandaan mo, hindi sukatan ng tunay na pagmamahal ang paulit-ulit na pagsasakripisyo ng sarili mong kapayapaan. Nakakaramdam din ako ng energy ng isang cancer na matagal nang walang mapagsabihan. Lahat ng problema, kinikimkim. Ayaw mong maging pabigat, ayaw mong makaabala, ayaw mong isipin ng iba na mahina ka. Pero cancer, kahit ang pinakamalakas na tao, kailangan din ng taong mapagsasabihan. Hindi kailangang buong mundo ang makaalam ng pinagdadaanan mo. Pero sana may kahit isang tao kang pinagkakatiwalaan. Isang kaibigan, isang kapamilya, isang counselor, isang taong ligtas kang makikinig. Dahil hindi healthy ang dalhin lahat ng bigat ng mag-isa. May isa pa akong nararamdamang energy, may cancer na may plano ng magtrabaho o lumipat sa ibang bansa. Matagal mo na itong pinag-iisipan. Alam mo yung malaking opportunity ito. Mas lalaki ang kita, mas makakatulong sa pamilya, pero sa tuwing malapit ka nang magdesisyon, bigla kang napapaisip, sino ang mag-aalaga sa mga anak ko? Paano kung lumaki silang walang ako? Paano kung hindi ko kakayanin ng guilt? Napakabigat ng desisyong ito at gusto kong sabihin hindi lahat ng sakripisyo ay maling desisyon at hindi rin lahat ng pananatili ay tamang desisyon. Kailangan mong timbangin kung alin ang mas makakabuti sa inyong pamilya sa pangmatagalan. Cancer, napapansin ko rin na marami sa inyo ang physically drained. Kung senior citizen ang nanonood nito o mayroon kang edad na, gusto kong maging paalala ito. Magpahinga. Huwag ipilit ang katawan kapag alam mong kailangan na nitong huminto. Kung nakakaramdam ka ng sobrang pagod, pananakit ng katawan, o kakaibang nararamdaman, huwag baliwalain. Pakinggan ang katawan mo. Ang pahinga ay hindi katamaran. Bahagi yon ng pag-aalaga sa sarili. At para naman sa lahat ng cancer, bantayan din ang emosyon ninyo ngayong linggo. Kapag punong-puno na ang puso, minsan maliit na bagay lang ang kailangan para sumabog ang galit. Baka may mga salitang mabitawan na pagsisihan mo rin pagkatapos, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil matagal ka ng tahimik. Kapag nararamdaman mong mataas na ang emosyon mo, huminga ka muna. Lumayo muna kung kinakailangan. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin agad. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking wisdom ay ang pagpili ng katahimikan kaysa pagtatalo. Habang nakatingin ako sa energy ninyo, pakiramdam ko may malaking transition na nangyayari. Hindi ito bigla ang pagbabago, unti-unti itong nabubuo. Parang matagal nang may gustong baguhin ng universe sa buhay mo pero ikaw mismo ang nahihirapang bumitaw sa nakasanayan. Minsan kasi mas komportable ang tao sa pamilyar na sakit kaysa sa hindi pa niya alam na bagong simula. At yun ang gusto kong itanong sa'yo. May hinahawakan ka ba na matagal nang hindi nagbibigay ng kapayapaan? Maaring relasyon, maaring trabaho, maaring responsibility na hindi naman talaga dapat ikaw ang may pasan. Cancer, may napakalakas na energy ng isang tao na gustong magsimula ulit. Pwedeng bagong pagkakakitaan, maliit na negosyo, online business, sideline, freelancing o isang skill na matagal mo nang gustong subukan pero lagi mong ipinagpapaliban dahil iniisip mong baka hindi ka magtagumpay. Hindi ibig sabihin na lahat kayo
kayo ay magtatayo ng malaking kumpanya ha. Ang mensahe nito ay huwag maliitin ang maliit na simula. May mga cancer na sobrang galing pero kulang sa tiwala sa sarili. Lagi mong sinasabi, hindi pa ako handa. Mas magaling sila kaysa sa akin. Wala akong sapat na puhunan. Pero minsan ang kulang ay hindi pera, kundi paniniwala sa sariling kakayahan. Kung matagal nang may ideyang paulit-ulit bumabalik sa isip mo, baka panahon na para simulan mo na ito kahit maliit lang ang unang hakbang. May energy rin ng pag-iingat sa pera. Cancer, parang bawat piso ay pinag-iisipan mo. Hindi ka gastador ngayon. Sa katunayan, ikaw pa nga ang madalas nagsasakripisyo para lang may maitabi ang pamilya. Pero gusto ring ipaalala ng spirit na ang pag-iipon ay maganda, pero huwag mong kalimutang mabuhay. Hindi lahat ng perang iniipon mo ay para lang sa emergency. Maglaan ka rin ng kaunting budget para sa sarili mo. Kahit simpleng pagkain na gusto mo, kahit isang araw na pahinga, kahit isang bagay na magpaparamdam sa'yo na mahalaga ka. May cancer din akong nakikitang parang nahihiya humingi ng tulong. Iniisip mo kasi dapat kaya ko to. Pero bakit kailangan mong dalhin lahat ng mag-isa? Hindi kabawasan ang pagkatao ang humingi ng suporta. Sa katunayan, isa yun sa pinakamahirap gawin at yun ang tunay na lakas. May isa pa akong napapansin, parang may taong gustong bumalik sa buhay mo. Hindi ko sinasabing ex agad. Pwede ring dating kaibigan, dating katrabaho, dating kakilala, o isang taong matagal kayong hindi nag-usap. Pero bago mo sila tanggapin ulit sa buhay mo, itanong mo muna ito sa sarili mo. Nagbago ba talaga sila o namimiss mo lang ang taong akala mo sila noon? Napakahalaga ng tanong na yan. Dahil minsan ang hinahanap natin ay alaala, hindi yung mismong tao. Cancer, napakalakas din ang energy ng pagiging caregiver. Ikaw ang takbuhan ng pamilya. Kapag may problema, ikaw ang tinatawagan. Kapag may kulang, ikaw ang inaasahan. Kapag may emergency, ikaw ang unang naiisip. Pero sino ang tumatawag sa'yo kapag ikaw naman ang pagod? Sino ang nagtatanong kung kamusta ka? Minsan kasi nasanay ang mga tao na kaya mo lahat. Hindi nila alam na gabi-gabi ka ring umiiyak. May cancer din dito na parang nawawala na ang dating saya. Hindi dahil wala kang dahilan para ngumiti, kundi dahil matagal ka ng survival mode. Gumigising para magtrabaho, nag-aalaga, nagbabayad ng bills, natutulog, paulit-ulit. Parang wala ng excitement. Kung ikaw to, gusto kong sabihin, hindi habang buhay, ganyan ang cycle. Unti-unti kang inilalabas ng divine sa panahong ito. Pero kailangan mong bigyan ng pagkakataon ng sarili mong mangarap ulit. Hindi pa tapos ang kwento mo. May mensahe rin para sa mga magulang na cancer. Kung may anak kang dumaraan sa pagbabago ng ugali, huwag agad pairali ng galit. Minsan hindi nila kayang ipaliwanag ang nararamdaman nila. Mas kailangan nila ng taong makikinig kaysa sa taong naninigaw. At kung ikaw naman ay anak na cancer na may pinagdadaanang hindi maintindihan ng pamilya mo, subukan mong magsalita kapag kalmado na ang lahat. Hindi man nila maintindihan agad, mas mabuti pa rin magkaroon ng maayos na usapan kaysa puro katahimikan. Cancer, may isa pa akong nararamdaman. Parang matagal mo nang pinapatawad ang ibang tao. Pero ang sarili mo, hindi mo pa rin mapatawad. Paulit-ulit mong sinisisi ang sarili mo sa mga maling desisyon noon. Sa relasyon, sa pera, sa trabaho, sa pamilya. Pero gusto kong ipaalala, hindi ka na ang taong gumawa ng mga desisyong yon. Mas marami ka nang natutunan ngayon. Mas matalino ka na, mas matatag ka na. Huwag mong habang buhay parusahan ang sarili mo dahil sa isang lumang version ng pagkatao mo. Bago tayo magtuloy sa huling bahagi ng reading na to, may isa lang akong paalala. Hindi kailangang matapos ang lahat ngayong linggo. Hindi kailangang maayos agad ang buong buhay. Minsan ang hinihingi lang ng universe ay isang tamang hakbang,
isang tapat na pag-uusap, isang desisyong inuuna ang kapayapaan, at isang araw na pipiliin mong mahalin din ang sarili mo tulad ng pagmamahal na binibigay mo sa ibang tao. Ngayon ay mas malinaw na kung bakit the Emperor ang lumabas bilang center energy ng linggong ito. Hindi ito energy ng pagiging istrikto lamang. Ito ay energy ng taong natutong tumayo kahit ilang beses nang bumagsak. Sinasabi ng universe na panahon na para ikaw naman ang maging matatag na pundasyon ng sarili mong buhay. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong kontrolin ang lahat ng tao sa paligid mo. Ang ibig sabihin nito ay kontrolin mo ang mga bagay na kaya mong baguhin at bitawan ang mga hindi mo hawak. Cancer, may mga sitwasyon na matagal mo nang hinihintay na magbago, umaasa kang kusa nilang maintindihan ang nararamdaman mo. Umaasa kang balang araw ay mapapansin din nila ang lahat ng sacrifice mo. Pero ang tanong, naipakita mo na ba talaga ang boundaries mo? Minsan kasi, hindi alam ng ibang tao na nasasaktan ka dahil lagi mong sinasabing okay lang. Ngayong linggo, hinihikayat ka ng divine na magsalita ng may respeto pero may katatagan. Hindi kailangan ng sigawan para marinig. Hindi kailangan ng galit para maintindihan. Ang malinaw at tapat na communication ay mas makapangyarihan kaysa sa matagal ng pananahimik. Ang Angel Oracle card na family ay napakalalim na message. Hindi lang ito tungkol sa pamilya na kasama mo sa bahay. Kasama rito ang pamilya na binubuo mo. Ang tahanang gusto mong maging ligtas, ang kapayapaang gusto mong maramdaman kapag umuwi ka. Kung may tensyon sa pamilya, huwag agad isipin na habang buhay na itong ganyan. May mga sugat na naghihilom kapag may taong unang nagpasyang makinig. Pero tandaan mo rin, ang pakikinig ay hindi ibig sabihin na hahayaan mong paulit-ulit kang masaktan. May pagkakaiba ang pagpapatawad at pagpapayag na ulitin ng iba ang maling pagtrato sa'yo. Ngayon naman tungkol sa entrepreneur. Cancer, may potential ka magkaroon ng mas matatag na financial future pero kailangan mong alisin ang takot na magsimula. Hindi kailangang perfect, hindi kailangang milyon agad ang kita. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Kung may business idea ka, kung may content na gusto mong gawin, kung may sideline kang iniisip, kung may skill kang gustong pagkakitaan, huwag mong pahayaang takot ang magdesisyon para sa'yo. Magplano, mag-aral, maghanda, pero huwag mong ipagpaliban habang buhay. May mensahe rin ako para sa ilang cancer na nakakaramdam ng guilt kapag inuuna ang sarili. Hindi selfish ang magpahinga, hindi selfish ang magsabi ng pagod na ako. Hindi selfish ang humindi kung alam mong ubos ka na. Kapag wala ka ng lakas, paano mo paaalagaan ang mga taong mahal mo? Kaya ngayong linggo, isama mo rin ang sarili mo sa listahan ng mga taong aalagaan mo. Cancer, may nararamdaman din akong energy ng healing. Hindi dramatic, hindi biglaan, tahimik, unti-unti. Parang isang umaga na magigising ka na lang at mapapansin mong hindi na ganun kabigat ang dinadala mo. Mapapansin mong kaya mo nang umiti ng hindi pilit. Mapapansin mong hindi mo na kailangang habulin ang mga taong piniling lumayo at yon ang tunay na healing. Hindi ang paglimot, kundi ang pagtanggap. Kung may hinihintay kang sagot mula sa universe, ito ang nararamdaman kong mensahe. Huwag mong madaliin ang timing ng divine. May mga pintuang hindi bumukas dahil inilalayo ka sa mga malaking problema. May mga taong umalis para magkaroon ng space ang tamang tao. May mga plano na naantala dahil may mas magandang direksyong inahanda para sa'yo. At kung pakiramdam mo ay napakabagal ng progress mo, lumingon ka sa nakaraan. Makikita mong mas malayo ka na kaysa sa inaakala mo. Bago tayo magtapos, gusto kong magbigay ng simpleng spiritual reminder. Ngayong linggo, kapag nakaramdam ka ng sobrang bigat, subukan mong tumahimik kahit 5 minuto. Huminga ng dahan-dahan, isara ang iyong mga mata, sabihin mo lamang, Divine Creator, alisin mo ang hindi ko na kailangang dalhin, palitan mo ito ng kapayapaan, kaliwanagan at lakas upang gawin ng tama para sa aking sarili at sa mga taong mahal ko.
Minsan sapat na ang ilang minutong katahimikan para marinig natin ang sagot na matagal na nating hinahanap. At muli gusto kong ipaalala kung may bahagi ng reading na hindi nag-resonate, ayos lang yon. Collective reading ito. Hindi lahat ng message ay para sa lahat ng cancer. Kunin mo lamang ang naramdaman mong para sa iyo at hayaan mong manatili ang iba para sa taong tunay na nangangailangan ng mensaheng yon. Maraming salamat sa panonood at sa oras na ibinigay mo sa reading na to. Kung gusto mong mas maintindihan ang iyong soul path at mga natal placements, available ang aking PDF, Book 1 Soul Purpose Discovery Through Birth Chart Workbook at Book 2 Decode Your Birth Chart. Available rin ang aking mga crystal bracelets para sa iba't ibang intention. Abundance at prosperity, protection at grounding, love at self-worth, success at confidence. Kung nais mo namang magkaroon ng personal na gabay na nakatuon sa sarili mong sitwasyon at birth chart, maaari mong tignan ang mga details sa description at sa aking official links. Hanggang sa susunod nating collective readings, naway gabayan ka ng divine, protektahan ka ng iyong mga guardian angels at mapuno ang puso mo ng kapayapaan, karunungan at pag-asa sa bawat hakbang na tatahakin mo. Maraming salamat, Cancer, Sun, Moon at Rising. Ingat po kayo palagi. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa susunod na readings.